catching God's plan for your life in 2024. At napakaganda pong maintindihan po natin na ang Diyos ay naglaan ng pinakamagandang plano sa ating buhay. Sa inyong business, sa inyong career, sa inyong pong trabaho, sa inyong pong assignment, sa inyong pong ministry. Si Lord ang nagbigay po ng posisyon para sa atin para tayo po ay pagpalain para sa taong 2024. Isa pang malakas na palakpak sa atin pong buhay na Diyos. Ang katotohanan, hindi po tayo nilikha ng Diyos para lamang mag-exist po tayo o kumuha po tayo ng space. Create po tayo ng Panginoon dahil po merong purpose ang Panginoon sa ating buhay. Kung paano po si Lord naglaan ng plano kay Abraham. Si Abraham hindi nag-iisip siguro nung una na he will be the father of all nation. Iniisip niya lang magkaroon na siya ng isang anak na magmamana ng kanyang napakaraming mga ari-arian, masaya na siya. But God has a plan for Abraham. Abraham is intended to be the father of all nation that will start with now Israel. At hindi lamang po yun, sa pamamagitan ni Abraham, the blessing of God will flow into the Gentiles. Kaya napakaganda po yung plano ni Abraham. Then for Jeremiah, maliit pa lang si Jeremiah, may calling na, may plano na ang Panginoon sa kanya. Sabi ni Jeremiah, Lord, maliit pa ako. Sabi niya, hindi Jeremiah, I have called you to be a prophet. May plano po si Lord. Ganun din po kay David. Sino po mag-aakala ni si Haring David ay magiging hari? Ang pinapastulan niya po yung mga tupa, and yet later on, naging hari po siya ng Israel at buong kaharian ang kanya pong pinangasiwaan, pinangunahan. Then God has a plan for Elijah, for Elisha, and even for Paul. Sabi ni Paul, hindi ako karapat-dapat dahil napakarami kong kasalanan, but by the grace of God, tinawag po siya maging apostle to the Gentiles. At kung paano si Lord nagkaroon po ng plano sa buhay nitong mga anak ng Diyos, ang bawat isa po sa atin ay meron pong nakalaang plano ang Panginoon. God has a vision for us for year 2024. Palakpakan po natin po, Panginoon. Ang sabi po sa Jeremiah 29 verse 11, na favorite po ni Sister Gilek. For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a good future. Nakikita po ninyo, ang plano ay nagmula po sa Panginoon. Hindi po nanggaling sa tao. At kung ang masundan po natin ang plano ng Panginoon, sigurado magiging maganda po ang atin pong buhay. Bagamat meron po, sometimes nakakaranas tayo ng mga problema, mga pagsubok, pero alam natin, magtatagumpay po tayo sapagkat pag si Lord ang nagplano, walang makakahadlang po sa Panginoon para gawin ang nais niyang gawin sa atin pong buhay. Sabi po sa Isaiah 14:24, the Lord of hosts has sworn, saying, surely, just as I have intended, so it has happened. And just as I have planned, so it will stand. Wala pong makakahadlang sa Panginoon sa nais niya pong gawin sa ating buhay. Kaya nga, let's continue to catch up the Lord's plan for our lives in 2024. Alam po ninyo, nakatutuwa po ako. Pag sumasapit po itong taon, may binibigay pong verse sa akin ang Panginoon. Last year, sinundan ko talaga yung verse na binigay sa akin po ng Panginoon. Doon po sa Book of Ezra, na nagsasabi something about the Lord's gracious hand will be upon you. Sindunan ko yun. That was the time na nabili po namin yung sasakyan na bago. But that is not all. That was the time na nagkaroon po ako ng associate sa office. At meron pang nag-apply na 2 na gusto nilang mapasama sa workforce ng office.
Yung ibang mga lawyer nag-struggle saan sila kukuha ng kasama, pero for me, naglaan po ang Panginoon ng plano. Kaya sabi ko, Lord, salamat po. Nasundan ko po yung plano mo for last year at ako po'y natuwa dahil napakainam na maintindihan na si Lord hindi po kailanman nagsisinungaling. This year, the Lord's word for me ay dumating din after the accident. The following day, nag-worship po ako in my devotion. Sige-sige po ang aking keyboard. At worship ko siya. Sabi ko, the Lord gives, the Lord takes it away. Blessed be the name of the Lord. Biglang nag-flash po sa akin yung word ng Panginoon ang nakalagay doon. Surely, goodness and mercy shall follow thee all the days of my life. At ako po'y natuwa at ako po'y nagpasalamat sa aking pong buhay na Diyos. Pwede bang palakpakan po natin na atin pong Panginoon? Si Lord, pag nagbibigay po ng plano, it will not contradict the Word of God. Iko-confirm po niya yung kanyang salita at yung magkakaroon ng kaganapan po sa atin pong buhay. Kaya hindi ako nababahala. Sapagkat alam ko, tutuparin ni Lord ang pangako niya sa akin that surely goodness and mercy shall follow thee in the days of my life. Then tinignan ko pa, may sumunod pa palang verse yun, and I will dwell in the house of the Lord forever. Tayo po'y manalangin. Father, we praise you and thank you, Lord, sapagkat napakabuti niyo po sa amin. Tunay nga dakilang Diyos, naranasan namin ang kabutihan mo, naranasan namin ang pagmamahal mo, naranasan po namin ang kagandahang loob niyo, Panginoon. Pinagpalang niyo nga po kaming tunay for this year, Father. And we praise you and thank you, Lord, because there is something more na inilaan po kayo po sa amin. Your word declares, I have not seen, ears have not yet heard, mind has not yet known what the Lord has planned for His people. Kaya ngayong gabi, tulungan niyo po kami, O Diyos, that we may catch up your plan, that we may catch up your vision, Father, at masundan po namin ito, Panginoon, at maranasan namin ang kabutihan mo, maranasan namin ang biyaya mo, ang pagmamahal mo, ang pagkalinga mo, Panginoon, in the name of Jesus. Amen. Palakpakan po natin na atin po, Panginoon. Kaya nga napakaganda na sabi ko, narinig ko na po yung message, something about, hindi pa binibigay sa akin ni Pastor yung assignment, biglang tumanim na sa akin pong puso. The moment that I heard this message, something about God's plan, sabi ko, parang may ibibigay na naman assignment ito sa akin si Pastor. Binigay nga. Sabi ko, salamat sa privilege na binigay po sa akin makashare nito. Now, Proverbs 29 verse 18 to 19 says, where there is no vision, the people perish. Kaya maganda pong makatsa po natin yung vision ng Panginoon, makatsa po natin yung plano ng Panginoon because it will always be for our good. Hindi po naglaan po ang Diyos ng plano para sa ikasasama natin, hindi po naglaan ng Diyos ng plano sa ikababagsak natin, hindi po naglaan ng plano ang Lord para tayo po'y mahirapan. Naglaan po ang plano ng Diyos para sa ikabubuti ng kanyang mga anak. Kaya nga sabi sa Romans chapter 8 verse 28, in all things, God works together for good to those who love God. Kaya nga, tingnan po natin later on, and as I speak tonight, please be sensitive kung ano pong sasabihin ng Panginoon sa inyo about God's vision and God's plan for you for 2024. Sapagkat pag masusundan po natin ito, sigurado pagpapala ang hahabol po sa atin. Ngayon, magtatanong po kayo, what is a vision? Sabi po dito sa aking pong research, vision is when you can see it in your mind by faith and begin to imagine it. Vision is foresight with insight based on spiritual sight. Vision is the ability to see things as they should be. When a person does not have a vision, they live by their feeling and sight. And that means we live by what we feel and see. That is one of the reasons why people are so depressed
And that is why the future never becomes a reality. Vision sets you free from the limitation of what I see and allows you to enter the liberty of what heart can feel. Vision makes the unseen visible and the unknown possible. Sight is the function of the eyes, while vision is a function of the mind and heart. Since vision is something that the eyes cannot see, it takes faith to see the fulfillment of a vision and to work towards it. Sight without vision is dangerous because it has no hope. Just a moment po. A vision is an idea that is so powerful that it can live beyond the grave. Napakalaki po ng pagkakaiba. And you will find out later sa buhay po ni Abraham at ni Lot kung paano po ang malaking pagkakaiba ng sight and vision. At kung paano po nagtagumpay si Abraham because he was able to follow the Lord's vision sa kanyang pong buhay. So, paano po tayo magkakaroon ng makakatsa po natin yung vision para sa atin pong buhay o yung plano ng Panginoon? The first one is, ito po, in order for us to have a hold of the vision, we must renew our mind. Ang una pong bagay na kailangan pong maintindihan po natin para malaman po natin yung vision, yung plano ng Panginoon sa ating buhay, ay magkaroon po ng renewal ang atin pong kaisipan. Sabi po sa Romans 12, verse 1 to 2, I beseech you therefore, brethren, that by the mercies of God, present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable service. And be not conformed any longer to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may know the perfect will of God, which is good and acceptable. Marami pong sa mga tao ang nagkakaroon po ng very poor self-image. Nagkakaroon po sila ng tinatawag na identity crisis. Hindi po sila masaya sa kanila pong pagmumukha o sa kanila pong mga accomplishments. At natatakot na hindi maintindihan, bakit nahihiya na hindi mo maintindihan. Alam niyo po, if ganito po ang atin pong kaisipan, most probably, meron pa tayong bagay na hindi po nare-renew sa atin pong kaisipan. Kaya nga, the moment na tayo po'y tumanggap sa atin pong Panginoon and entered into personal relationship with Christ, nababago po yung ating self-image. Sapagkat ang sabi po ng Panginoon, if anyone is in Christ, he is a new creation. Behold, all things come to pass and everything becomes new. Yung mind of Christ po na nagmumula po sa Panginoon ay nagiging atin po. Nagkakaroon po tayo ng identity, kakaiba pong identity. Ano po yung identity? We become children of God, di ba? We become a child of God, child of the Most High, a friend of God. Tapos ano pa? Tayo po yung mga ambassadors of Christ. We become an apple of God's eye, citizens of heaven, God's treasured possession, anointed, talented, empowered. Kaya hindi na po tayo nahihiya sapagkat ang banal na Espiritu ang nagbibigay po sa atin ng boldness, enablement, na tayo po humarap sa mga tao to speak God's word and to do God's instruction para po sa atin. Alam niyo po kaya kailangan paalisin po si Abraham ng Panginoon doon po sa Or, lugar ng Or. It is because ang lugar po ng Or ay punong-puno po ng Diyos-Diyosan. Doon po tinayo yung Tower of Babel. At alam niyo po, pag ang isang tao ay idol worshiper, hindi niya makikita po ang vision na ipinapakita ng Panginoon sa kanya. Nagiging malabo ang vision. Nagiging malabo ang plano ng Panginoon. Hindi niya makikita.
It is because, sabi po dito sa 2 Corinthians chapter 4, verse 4, the God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they could not see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. Kaya malibang ang isang tao po'y magbalik loob sa Panginoon, tumanggap kay Jesus Christ as Lord and Savior, doon pa lamang magkakaroon po ng bagong identity ang isang tao at nare-reveal po ang vision, ang plano ng Panginoon sa kanyang buhay. Gayunpaman, maiintindihan po natin na sa kabila po nung pinaalis po si Abraham doon sa lugar na punong-puno po ng Diyos-Diyosan, the Lord did not reveal at once the whole picture, the whole story, the whole plan para po kay Abraham. Mapapansin niyo po, sabi niya, umalis, lumisan kayo dyan sa lugar na yan at dadalhin ko kayo sa isang lugar na inilaan ko para sa hindi naman sinabi kung saang lugar dadalhin ng Panginoon. Hindi sinabi. You have to walk by faith. You have to walk by obedience. You have to walk with a vision or plan para makatch up mo kung ano yung nais pagawin sa iyo ng atin pong Panginoon. Kaya nga kailangan po natin na sa atin pong buhay, hanapin din po natin yung plano ng Panginoon through His Word. I-renew po natin ang ating kaisipan, i-renew natin ang ating puso by reading and meditating God's Word paggising po sa umaga. Before we pray, before we worship, make it a point to read God's Word. Sapagkat ito po yung magbibigay sa atin ng renewal sa atin pong kaisipan. And the mind of Christ, which is nakalagay po sa salita ng Diyos, ay ma-absorb po natin. Nakakatuwa na andyan po yung salita ng Diyos na nagre-reveal po kung sino siya at nagre-reveal kung ano yung kalooban niya para sa atin. At nagre-reveal kung anong plano niya po para sa atin. Read the Word of God and renew our minds by the washing of the Word of God. Alam niyo po, marami po sa Bible na ginamit ng Panginoon mightily and powerfully to save people. Na hindi nga po nila inaasahan na mangyayari sa kanila yon. Katulad nung sinabi niyo po kanina, but I will add another first character in the Bible, and this is Joseph. Joseph, a dreamer, pinakita po yung vision ng Panginoon. Hindi naniniwala sa kanya yung kanyang mga kapatid about his vision. Pero ano pong nangyari? Ginamnap ng Lord ang kanya pong plano para kay Joseph, not only to save his household, but the whole of the Israelites. Grabe po yung ginawa ng Panginoon. At nakakatuwa na before the Lord ay gamitin po yung isa pong tao, gusto ng Panginoon na ma-renew talaga yung kanya pong kaisipan. Naalala niyo po si Gideon. Si Gideon. During the time na ang Israel ay nasa pangangasiwa po ng Philistines o Palestine. Takot na takot po yung mga Israelita na kaya si Gideon ay kailangan niyang doon na po siya mag-giik ng kanya pong ubas. Doon sa tinatawag na wine press na nakatago na parang hindi po hayag sa karamihan ng pong tao. But when the angel appeared before Gideon, sabi niya kay Gideon, "Hello, mighty man of God." Inire-reveal na Lord kung ano yung magiging identity niya. Pero sabi ni Gideon, paano ako naging mighty man of God? Ito nga, tumatago nga ako dito sa mga Pilistino at yung tribo namin yung pinakamahina. Hindi niya nakita kasi yung vision ni Lord, yung plano ni Lord para sa kanyang buhay, that is going to be the judge of Israel who will deliver Israel from the Philistine.
Ganon din si Moses. Hindi po nag-iisip siguro si Moses na gagamitin din po siya ng Panginoon mightily and powerfully. All the while, inisip niya sa kanyang sariling lakas at kaparaanan ay maililigtas niya yung Israelita sa pahirap ng Ehipsyo, yung sundalo, kaya napatay niya ito. But the Lord used him instead to save the whole of the Israelites. Ang dami po mga tao na naligtas dahil sa pamamagitan po ni Moses na ginamit po ng atin pong Panginoon. So we have to read the Word, meditate the Word, para ma-renew po ang ating kaisipan at makuha po natin yung vision ng Panginoon for our lives, especially for 2024. The second, a vision comes for those who choose to see. Genesis chapter 13, 1 to 18. Alam niyo po, for us, para makatch up po yung vision, makatch up po yung plano sa ating buhay, nakasalalay din po sa atin kung gusto natin. Hindi ka pipilitin ng Panginoon kung ayaw mo na tingnan. Kanina po, pinakita ko sa inyo about the difference between vision and sight. At ito'y nakita po natin doon po sa buhay ni Lot at ni Abraham. Nag-aaway na po yung kanila pong mga tagapag-alaga ng kanila pong tupa. Dahil maliit na po yung space at nagkakaubusan na siguro ng damo at tubig. At sabi ni Abraham, Lot, mamili ka kung saan gusto mo. Kung sa kaliwa ka, sa kanan ako. Kung sa norte ka, sa sur ako. Pero ito pong pinagkaiba nila. Si Lot hindi po nagkonsulta sa Panginoon. Ang tiningnan po ni Lot, ginamit yung kanyang mata, ang tiningnan niya po yung isang magandang lugar na maganda yung damuhan, isang patag na lugar, sagana sa tubig, ideal para magpastol. Pero hindi niya nakita yung isang katotohanan, no, the other side of that place, ay andun po yung Sodom and Gomorrah na namumuhay po na labag sa kalooban ng atin pong Panginoon. He never consulted God, and he was never aware of God's plan or vision para sa kanya pong buhay. Pero nakakatuwa kay Abraham, ano pong nangyari? Pagkaalis po ni Lot, ang ginawa po ni Abraham ay lumabas po siya doon sa kanya pong tent. Sabi ng Panginoon, lumabas ka Abraham and look to the heaven. Tinignan niyo po yung kalangitan, nakita niyo yung maraming mga stars. Sabi ng Panginoon, yan ang magiging mga anak mo. Hindi niya nakikita pa yung mga anak, kundi mga star pa lang, and yet he believed God. At ang sabi po ng salita ng Diyos, it was credited to him as his righteousness, sapagkat nanampalataya po siya sa atin pong Panginoon. Kaya nga, ito pong pinagkaiba ng vision and sight. Pag vision, not necessary na nakikita mo yung isang bagay. Pero yung sight, kita mo yung isang bagay at dahil sa nakita mo, yun ang sinusundan mo. Pero para kay Abraham, he stick to God's vision sa kanya pong buhay. Sometimes natitempo tayo na tingnan yung achievement na iba pong tao. At dahil sa kanilang achievement, naisip namin, kaya ko rin yun. Yun din yung kursong kukunin ko. Sometimes, natitempo tayo dahil maganda po yung result ng business na isang tao. Yun na rin yung business na pinapasok natin without consulting God, ay nakikipagkompetensya po tayo all the while thinking na pag ginawa mo yon, magkiklik yan sa business mo. Di ba? Minsan naiisip po natin yan. And sometimes, we try to copy what others are doing. Kaya nga yung mga style ng mundo sa opisina, dahil nga ang tinitingnan nila po ay tao, in order for them to get the promotion,
Instead of asking from God, sinisipa nila yung nasa taas. Di ba? Tinitira na, sinisiraan niya, dinadown niyo yung sa taas para sila ang ma-promote doon, na hindi ganon. Sa atin pong mga anak na Diyos, we do not believe that we have to hurt or injure other people to get the promotion, sapagkat sabi sa salita ng Diyos, promotion does not come from the east or the west or the north or the south. Promotion comes from God. Palakpakan po natin ang atin pong Panginoon. Kaya nga hindi rin makita na lagi po tayo nakatingin sa paligid and see kung ano po yung kanila pong ginagawa, ay pwede rin mag-click po sa atin. We have to consult God and look on the vision na ipinapakita sa atin ng atin pong Panginoon. Alam niyo po isang sekreto bakit pinagpapala din po si Lot? It is because ang sinusundan niya ay anak ng Diyos. Other people are being blessed because of us. Dahil binibless po tayo ng Panginoon, may mga tao, although hindi nakakikilala kay Lord, binibless din sila ng Panginoon. Ito nangyari kay Lot. Hindi naman si Lot tinawag ng Panginoon. It was Abraham who was called by God. Sumama lang po si Lot. And yet, the Lord not only blessed Abraham, but He also blessed Lot and his household. Palakpakan po natin na atin pong Panginoon. Grabe mag-bless si Lord. Na hindi lamang atin pong sambahayan, but all other people who are also living with us ay pinagpapala rin po ng atin pong buhay na Diyos. Mga kapatid, sometimes we are tempted na makonfine po tayo sa tinatawag na mga comfort zone. Ano po ba yung comfort zone? Pag sa atin, sa kay Abraham, doon lang mismo sa loob ng tent. Pero, tinawag siya ng Panginoon na lumabas sa tent. Sabi niya, lumabas ka sa tent. Tingnan mo yung langit na ipapakita ko sa iyo. Alam niyo po sa atin, we should not be contented of what we have now. We have to get out of the comfort zone na atin pong kinalalag. Yan man po ay ministry ninyo, business ninyo, profession ninyo. Bakit hindi po natin hayaan si Lord na kumilos sa ating buhay? There is something more in store for us, ang atin pong buhay na Diyos. Palakpakan po natin ang atin pong Panginoon. Sabi nga kanina, eye have not seen, ear have not yet heard, mind have yet not known what God has in store for His people. Ang dami pang gustong gawin ng Panginoon sa ating buhay. Even in the ministry that you have called us. Pero kailangan din talaga tayong we walk by faith and not by sight. At buksan po natin yung ating mga pagkakataon. Sundan po natin ang pagkakataon na ibinibigay po sa atin ng Panginoon para makakilos po ang Lord sa atin pong buhay. Alam niyo po, this year is 2023. Bukas, alauna, 2024 na. Sa palagay niyo ba, satisfied si Lord kung ano na lang tayo dito? Hindi. Merong bagong bagay na gustong gawin ng Diyos sa ating buhay for 2024. Palakpakan po natin ang atin po, Panginoon. Sabi po sa Isaiah 43 verse 16 to 21 sa The Message Translation, this is what God says, the God who builds a road right through the ocean, who carves a path through pounding waves, the God who summons horses and chariots and armies, they lie down and then can't get up. They snap out like so many candles. Forget about what's happened. Don't keep going over old history. Be alert, be present. I'm about to do something brand new. It's bursting out. Don't you see? There it is. I'm making a road through the desert, rivers in the badlands. Wild animals will say thank you
the coyotes and the buzzards, because I provided water in the desert, rivers through the sun-baked earth, drinking water for the people. I choose the people I made especially for myself, a people custom-made to worship me. Palakpakan po natin ang atin pong Panginoon. Year 2023, nag-enjoy po tayo, na-excite po tayo, naranasan natin ang pagpapala ng Panginoon. Mas dapat tayo maging excited for the year 2024. Amen po ba? Amen. Kaya nga, hindi ako nababahala. Hindi po ako nababahala. Ang daming mga Diyos, pag tumingin ka ng Diyos, isip po kaagad, yera. Di ba? Pag tinignan mo yung news, ma-discourage ka. Pero naisip ko, as long as God is enthroned, hindi yan mangyayari pag hindi hayaan po ng Panginoon. Sapagat nakalagay na po sa plano ni Lord kung ano niyo po ang gustong gawin para sa ating buhay, para sa ating bansa, para sa ating sambahayan. Number 3, the vision which God is giving to us will become clearer as we continue to live a life of obedience to God. Alam niyo po yung vision o plano ng Panginoon nagiging maliwanag po sa atin. Every time na tayo po ay nagtitake ng steps of obedience sa atin pong Panginoon. Katulad nga ni sinabi ko kanina, when the Lord revealed a vision to Abraham, masasabi natin parang installment naman itong pag-reveal ni Lord kay Abraham. It is because bawat step of obedience ni Abraham, sinusundan din ng Panginoon. And as Abraham take a step of faith, binubuksan naman ng Panginoon, ito yung picture na susunod. Di ba napakaganda? Nagsimula ang vision about calling Abraham from Ur. Pero, hindi lubos na masundan ni Abraham ang vision, hindi niya makumpleto, sapagkat kasama niya si Lot. And most probably, ayaw ni Lord na masira ang plano niya para kay Abraham. Kaya when you look on Genesis chapter 13, verse 14 to 18, makikita po ninyo yung praise doon na after Lot had separated from him, saka palang nag-unfold yung another picture of the vision or plan of the Lord after na fully obey po ni Abraham yung instruction ng Panginoon. As long as there is Lot, nagkakaproblema po si Abraham. May mga Lot po sa atin pong buhay. Kaya hindi po natin lubusang maranasan yung blessing ng Panginoon. That we have to disentangle. We have to remove. That if we do not separate it from us, mag-i-struggle po talaga tayo. Kaya nga, as we approach year 2024, make sure wala po yung mga baggages po sa ating dala-dala sapagkat nagpapabigat po ito sa atin pong dalahin para sa pagsalubong ng 2024. It could be anger. May galit ka sa puso mo. It could be wrath. It could be malice, blasphemy, filthy communication, lying, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil consequence, covetousness or greed, unforgiveness, jealousy, pride, selfishness, murmuring, complaining, unbelief. Lahat po yan ay pwede pong maghadlang sa the best na inilaan po ng Panginoon para sa atin 2024 in order for us to catch the Lord's vision, the Lord's plan as it unfolds in our lives. Ngayon ang tanong, ano pong parte sa ating pong buhay na nagiging hadlang or nagdi-disobey po tayo sa ating Panginoon? At ano po yung mga baggages na kailangan pong tanggalin
for us para makita po natin yung plano or vision ng Panginoon po sa atin pong buhay. Just try to remember, sobrang stress na tayo sa 2023. Dahil sa baggages na yan, dadalhin pa yung mga baggages na yan sa 2024. Ano mangyayari? Mabilis po tayong mag-senior citizen. Upumuti po yung buhok natin. At dadami po yung ating wrinkles kung dala-dala pa rin natin yung mga bagay na ganyan. We have to disentangle Lot in order for us to experience God's best for our lives for year 2024. Palakpakan po natin pong Panginoon. Ito pa isa napaka-importante. The last but not the least. Finally, the vision flows when we become a tither. Sabi mo, bakit tithes ka agad? Mapasok ang 2024. First fruit pa, abi kanina. Genesis chapter 14, verse 17, then chapter 15, then 21. The vision flows or gasses out when we pay our tithes. Sabi po sa Genesis chapter 15, verse 1 to 6. After this, the word of the Lord came to Abram in a vision. Do not be afraid, Abram. I am your shield, your very great reward. But Abram said, O sovereign Lord, what can you give me, since I remain childless? And the one who will inherit my estate is Eliezer of Damascus. And Abram said, you have given me no children, so a servant in my household will be my heir. Then the word of the Lord came to him, this bond will not be your heir, but a son coming from your own body will be your heir. He took him outside and said, look up at the heavens and count the stars, if indeed you can count them. Then he said to him, so shall your offspring be. Abram believed the Lord, and he credited it to him as righteousness. Alam niyo po, nagtagumpay po sila sa pakikipagbaka. Doon po sa kalaban ng Sodom and Gomorrah kasi nirescue niya po si Lot. At nagkataon naman, andun po si Melchizedek, King of Salem. Wala pa po yung kautusan noon. Diba? Wala pa yung kautusan, di pa binibigay. And yet, nag-offer po ng tithes si Abraham to Melchizedek, the King of Salem. At pagkatapos nito, after this, nireveal ng Panginoon yung kumpletong picture na gusto niya pong makita kay Abraham for him to be a father of all nations that will begin doon po sa magiging anak niya. Palakpakan po natin ang atin pong Panginoon. Alam niyo po, gusto ni Lord na pagpalain po tayo, ibuhos ang kanya pong masaganang biyaya at pagpapala po sa atin. But then, nais din ng Panginoon na makialam din po siya sa atin, especially in our area of finances. Paano hindi po ninyo mahihirap? Mag-i-struggle po tayo kung hindi po natin ini-involve ang Lord in our area of finances. Kasi hindi pa tayo lubos na nakakasunod sa Panginoon. But when we begin to take the step of a life of full obedience, hindi lamang po sa ating pagdadalo sa pagtitipon, but everything that we have, including our finances, kung gusto nyong pakialaman yan ng Panginoon at ibuhos ang nais niyang pagpapala sa ating buhay, you have to pay your tithes. Kaya nga ito po yung sabi ng Panginoon, after na nagkaloob po siya ng kanya pong tithes, si Abraham doon po kay Melchizedek, the next verse, sa doon po sa chapter 15 verse 1 is, after this, the word of the Lord came to Abraham in a vision. Doon nakumpleto po yung vision. Doon po yung nakumpleto ng plano ng Panginoon.
for Abraham na siya po'y magkakaroon ng anak, that later on, he will become the father of all nations. At ito pong napakaganda pa, doon po sa vision na ipinakita sa kanya ng Lord, na siya po ang kanya pong shield, at saka siya rin po ang kanya pong reward, si Lord. Just try to imagine, kung si Lord ang ating reward, we have practically everything, sapagkat siya po ang source ng lahat ng blessing na kailangan po ng tao. No wonder ang tawag sa kanya is an all-sufficient God. He is our El Shaddai. He is all-sufficient, meaning everything that we need ay masusumpungan po sa atin pong Panginoon. Pwede bang palakpakan po natin na atin pong Panginoon? I do not know kung ano po ang plano ni Lord sa buhay niyo, but the Lord has already revealed His plan. Sabi ko nga niya kanina, go-worship po ako after the accident. Then, the word of the Lord came to me na nagsasabi, mercy, goodness, and mercy shall follow me all the days of my life. At susundan ko po yun, sapagkat pangako yun ni Lord sa aking buhay.